Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 11, Totoong Powerhouse. Nagtataka ako kung sino ang nakatatanda, at hinihiling kong humarap ka sa amin. Ang nakatatandang fan-blower na sobrang bastos kanina ay biglang nagsalita nito ng may paggalang. Nang makita ang nakatatandang fan-blower na nagpapakita ng paggalang sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga taong naruroon sa oras na iyon ay nakaisip na ang tao ay maaaring mas malakas kaysa sa fan-blower. Ignoranting Junior, gusto mo akong makita, naglakas loob ka ba? Isang galit na sigaw ang kapalit ng magalang na mga salita ng fan-blower. Bang! Pagkatapos ng tunog ng putok, walang ibang tunog na maririnig. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay umusbong ang fan-blower ng dugo at sa kanyang nasugatan na mahinang katawan ay napaupo siya sa lupa. Ang mga tao na naruroon, na nakakita ng eksena, lahat ng tao na nakabuka ang bibig, lahat sila ay nasa seryosong pagkabigla. Oh my God, ang hampasin ng isang senior na si Wu Zhang para masaktan siya ng husto, anong klaseng lakas ito? Ang mga kasalukuyang tao sa kongreso ay nagsasabi sa isa't isa, nang makita ang sugat sa The Elder, fan-blower. Sa sandaling iyon, si Xingfang na karaniwang natutuwa sa kasawian ng iba, ay nakatingin kay Xingju ng may masalimuot na tingin, habang naaalala niya ang salita mula sa mystical person, na malinaw na binanggit na si Xingju ay kanyang disipulo. Noon pa man ay kinasusuklaman niya si Xingju. Sa sandaling iyon siya ay nagsiselos kay Xingju, dahil si Xingju sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng isang nakakatakot na master. Senior, ako ay isang elder ng Yufeng Court sa labas ng branch. Dahil nasaktan mo ako ng husto, kaaway ka ba ng Yufeng Court? Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon, agad itong sinabi ni Fan-blower. Kinukumpirma niya na ang kasamaan ng lakas sa pagitan niya at ng ibang tao. Sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ginamit ng tao ang lakas ng espasyo upang bigyan siya ng mga sugat na iyon. Ang lakas ng space ay magagamit lang ng powerhouse ng heaven-level martial artist, Wu Shen. Kahit sa Yufeng Court, ang pagkakaroon ng taong iyon ay mapangapi rin. Sa sandaling iyon ay hindi makapaniwala ang fan-blower na si Xingju na walang kakaiba at may tunay na powerhouse bilang kanyang amo, sigurado siyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa pag-atake kay Xingju. Dahil wala siyang magagawa, ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay ang pag-angat ng Yufeng Court Asylum Powder. Haha, Yufeng Court. Yufeng Court. Sa pamamagitan ng pagdinig sa mga salita mula sa fan-blower, sinabi ito ng mystical old man habang nagsisimulang tumawa. Sa pagdinig ng tumatawa, nagulat si fan-blower. Si Queen Motian ay hindi kailanman nang ahas na sabihin ang mga salitang ito sa akin, ikaw. Isang matanda lamang sa labas ng korte ang naglakas loob na magbiro sa akin. Isang galit na sigaw ang narinig na puno ng paghamak sa mga salita nito. Ang bagong henerasyon ay hindi alam ang tungkol sa akin, ngunit humihingi ng tawad. Ang anumang sigaw ay naririnig na makakuha. Nang marinig ng fan-blower na binanggit ng matanda si Queen Motian, huwag maglakas loob na sabihin sa kanya ang anumang bagay, sinubukan niyang manatiling kalmado dahil alam niyang nagalit siya sa isang tao na hindi niya kayang masaktan. Upang tawagin ang tagapangulo ng Yufeng Court sa kanyang pangalan, naisip ng fan-blower na ang matanda ay maaaring isang superior powerhouse. Agad siyang lumuhad para yumuko para aminin ang kanyang pagkakamali. Ang mga taong nakakakita ng eksenang ito, hindi makapagsalita. Upang makita ang isang elder ng Yufeng Court na lumuhad upang gumawa ng isang kawtaw sa tao, ano ang ipinahihiwatig nito? Ito ay nagpapahiwatig na ang taong iyon ay napakabagsik at ang mga matatanda mula sa Yufeng Court ay walang katapusang takot sa kanya. Walang kwentang bagay, isa kang kahihiyan sa buong Yufeng Court. Muling umalangaw ang boses ng misteryosong matanda at hindi ito nagbigay ng anumang mukha sa fan-blower. Ang pinaka-nakakagulat na eksena ay nangyari sa susunod na sandali, si Xingju na nakaupo sa lupa, ang kanyang katawan ay nagsisimula talagang maging malabo at mawala sa isang iglap. Walang humpay na inaamin ng fan-blower ang kanyang pagkakamali, ngunit hindi na muling narinig ang boses ng matanda. Para ilipat ang ibang tao sa pamamagitan ng teleportation, anong klaseng lakas ito? Ang guro mula sa Shin Clan na may nakakagulat na mukha ay nagtatanong sa pinuno ng Shin Clan. Hindi ko alam, ang alam ko lang na ang lakas ng espasyo ay magagamit lamang ng Wuxian level martial artist, ngunit para ilipat si Xingju sa pamamagitan ng teleportation, maaaring mas mataas siya sa Wuxian level. Ang pinuno ni Shin Clan habang gulat na sabi sa guro ng Shin Clan. Sa itaas ng Wuxian. Matapos marinig ang mga salita mula kay Xing Tian, nanginginig ang guro ng puso ng Shin Clan at nagpasya siyang hinding-hindi niya paghihinalaan ang lakas ng matandang lalaki na guro ni Xingju. Si Xingju na nasugatan sa pag-atake ng fan-blower, ay kinuha ng kanyang guro, ang mystical old man. Ang mga taong naruroon sa bulwagan na naiwan sa bulwagan ay pinag-uusapan ng hindi kapanipaniwalang eksenang naganap at hindi nila ito maisip. Sa sandaling iyon sa itaas ng Yonzong City, sa isang bukas na lupain, dalawang anyo ang sabay-sabay na lumilitaw na parang multo at mga demonyong muling lumitaw. Sila ay walang iba kundi si Xingju at ang mystical old man na tumulong sa kanya sa pinakamahirap na panahon ni Xingju at iniligtas din niya ang kanyang buhay mula sa The Elder of Yufeng Court, fan-blower. Bata, dahil sa iyo ang matandang ito ay nawawala itong kedans kunin mo at kainin. Ang kedans ay isang kulay pulang na gamot. Nakangiting sabi ng misteryosong matanda kay Xingju habang binibigay ang pulang table task sa kanya. Salamat, guro. Nakangiti si Xingju habang tinatanggap ang pulang tableta mula sa mystical old man. Ba, sino ang iyong guro? Sinabi ito misteryosong matanda kay Xingju sa malamig na boses. Tiyak na ikaw ito, na aking tinutukoy bilang aking guro at ang aking guro ay talagang kahanga-hanga. Walang kahihiyang sabi ni Xingju at may bastos na mukha, sa misteryosong matanda.
Sa una ay alam ni Xingju na ang misteryosong matanda ay napakalakas, ngunit hindi niya akalain na ang misteryosong matanda ay isang tunay na napakalakas. Kaya natural na hindi siya papayag na pumasa ang pagkakataong tugunan ng misteryosong matanda bilang kanyang guro. Brat, binigyan lang kita ng mukha, pero huwag kang umasa sa aking kapangyarihan at pangalan. Itinoon ng misteryosong matandang lalaki ang kanyang mata kay Xingju at hindi mapakali itong sinabi. Wala akong lakas ng loob na tawagin kang aking guro, sa katunayan, ngayon, isa na akong martial artist dahil sa iyong kaloob at ang mga kasanayang natutunan mo ay iyong mga turo. Kung hindi kita kikilalanan bilang aking Panginoon, para akong isang ligaw na urchin na walang gusto. Sinabi ito ni Xingju habang siya ay nagdurusa sa kawalan ng katarungan at kakulaitan. Mabuti. Mabuti. Huwag kang magpanggap sa harap ng matandang ito. Ang malas ko, na kinilala kita bilang aking mag-aaral. Nag-aatubili na sinabi ito ng misteryosong matandang lalaki, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kailangan ni Xingju na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na nasa panganib ang kanyang buhay. Ginawa nito ang impresyon na mayroon siya sa kanyang puso tungkol kay Xingju ay doble. Dumadalaw ang disipulo, Caster. Agad na lumuhad si Xingju at nagsimulang sumaludo sa misteryosong matanda, matapos marinig na tinanggap siya ng misteryosong matanda bilang disipulo. Haha, brat, napakatalino mo, pero may isang bagay na dapat kong ipaalala sa iyo. Biglang sabi ng misteryosong matanda na nakangiti habang pinupunasan ng mapanlinlang na kahulugan sa kanyang mukha. Ang mahalaga, hindi naman ako ibababa ng guro kahit anong mangyari, di ba? Matapos marinig ang mga salita ng misteryosong matanda, agad na tinanong siya ni Xingju na may nakakainis na pakiramdam. Haha. Napakatalino mong tao, paano kita mapupuri na magaling? Simpleng sabi ng matanda sabay ngiti. Puff. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang amo, si Xingju ay umusbong ng dugo, at naisip na siya ay mamamatay. Paano magiging napaka-irresponsible ng isang guro sa kanyang disipulo? Ha, ang matandang ito ay naglalakbay sa kontinente para sa kasiyahan sa loob ng maraming taon at ito lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako kumukuha ng kahit na sinong alagad hanggang ngayon. Itinoon ng misteryosong matandang lalaki ang kanyang mata kay Xingju at sinabing ito nang nakangiti. Kay, kung ganoon nga, ang disipulong ito ay hindi maglalagay ng anumang pasanin sa guro habang siya ay nagtatrabaho. Dahil mabubuhay ang disipulo mula sa kanyang Panginoon na proteksyon, dapat turuan siya ng guro ng ilang mga anteng-anteng na proteksyon, bakit siya mag-aalala sa kanyang disipulo habang siya ay nagtatrabaho? Matalinong sabi ni Xingju habang nakangisi. Oo naman, napakatalino mo talaga. Ngunit ang iyong guro ay naglalakbay sa mainland pabalik-balik sa kasiyahan, at sa ngayon ay wala ako sa mga mahiwagang bagay na iyon. Ang mga mahalagang bagay na aking nakolekta ay ihahatid sa iyo, noong tayo ay nagkita noon. Tusong sang matanda. Kung ganoon, maaari bang akayin ako ng aking master pabalik sa pangunahing bulwagan ng Yunjong City, para tanggapin ko ang aking napanalunang premyo at maging ministro sa Yufeng Court. Sinabi ito ni Xingju sa matanda dahil alam niyang hindi siya makakasama sa kanyang amo, kung gayon ang pagiging ministro sa Yufeng Court ay isa ring magandang pagpipilian. Ang pagiging ministro sa labas ng Yufeng Court, sulit bang kunin? Sa pamamagitan ng pagdinig sa mga salita mula kay Xingju ng pagiging isang ministro sa labas ng Yufeng Court, sinabi ito ng matandang lalaki sa isang mapanghamak na boses. At nang marinig ni Xingju ang mga salita ng matanda, ibinaba niya ang kanyang ulo sa katahimikan, dahil natuklasan niya na ang misteryosong matandang lalaki, ay tila nasusuklam sa Yufeng Court. Gusto mong sumali sa panlabas na gabinete ng Yufeng Court bilang ministro o gusto mong sumali bilang ministro sa Inner Yufeng Court Cabinet? Sa pagkakita ng nanlulumong Xingju, sinabi ito ng misteryosong matanda habang naglalabas ang glilang kulay na liham at iniabot ito kay Xingju. Sa pamamagitan ng pagkakita sa liham, nawala ang bigong mukha ni Xingju at muling napuno ang kulay ng pananabik. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 12, Lumang Hangin Fanglao. Oo, gusto ko. Direktang sumigaw si Xingju nang walang iniisip at agad na kinuha ang lilang liham ng sulat mula sa kamay ng kanyang amo at sinimulang tingnan ito. Habang tinitingnan niya ang sulat, tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Ito ba talaga ang sulat para sa pagiging ministro sa panloob na bilog ng Yufeng Court? Tanong ni Xingju sa kanyang guro habang kumukurap-kurap ang kanyang malalaking mata habang hawak ang sulat, at ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay parang ordinaryong pulubi nang bigla niyang hinawakan ng isang gintong barya. Ang Yufeng Court ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang pangunahing pavilion, na kilala bilang Inner Circle at ang panlabas na bilog. Ang matanda kung saan nasugatan si Xingju, ay karaniwang mula sa Outer Circle ng Yufeng Court. Si Luzon ay mula rin sa Outer Circle ng Yufeng Court dahil siya ay disipulo ng isang elder na mula sa Outer Circle ng Yufeng Court. Sa panlabas na bilog ng Yufeng Court, ang mga disipulo ay nagsasanay ng ilang antas ng kasanayan sa martial art, pagkatapos nito ay pumasok silang lahat sa pagsusulit para sa pagpasok sa Inner Circle ng Yufeng Court. Kung pipiliin ang disipulo mula sa pagsusulit, maaari siyang maging ministro ng Inner Circle Yufeng Court at masisiyahan sa mga superior practice treatment. Ngunit ang mga kinakailangan sa pagpasok ay napakahirap at hinihingi para sa Inner Cabinet, kaya halos ang isang sulat para sa pagiging isang ministro sa panloob na gabinete ay hindi mabibili ng salapi. Habang si Xingju ay may hawak na isang hindi mabibaylang sulat para sa pagiging isang ministro sa panloob na gabinete, siya ay labis na nasa sabik. Kalokohan, sa tingin mo ba ay bibigyan ka ng matandang ito ng isang peking sulat? Sabi ng matanda kay Xingju na may malungkot na ekspresyon. Hoy, hindi ako maglakas loob na. Para sa aking Panginoon na magkaroon ng liham ng pagsusulatan para sa pagiging isang ministro sa Inner Cabinet, ay hindi isang malaking bagay.
Agad itong sinabi ni Xingju sa matanda habang sinusubukang purihin siya, dahil alam na ni Xingju ang katayuan ng matanda. Sa tingin mo napakadaling pumasok sa panloob na kabinet ng Yufeng Court. Upang makapasok sa pangunahing pavilion ng Yufeng Court kailangan mong i-archive ang antas ng Wuzun, walang reference ang maaaring magpapahintulot sa iyo na makapasok sa inner circle. Sinadya itong sabihin ng matanda kay Xingju. Wuzun. Kahit na ang mga ordinaryong disipulo ay dapat umabot sa antas ng Wuzun para makapasok sa pangunahing pavilion. Talagang ang mga ministro ay karapat-dapat na tawaging pangunahing puwersa ng hukuman ng Yufeng, pagkatapos ng lahat ng kanilang kapangyarihan ay napakalupit. Matapos marinig ang mga salita mula sa matandang si Xingju ay nagsimulang humanga sa lakas ng Yufeng Court tulad ng, ano ang magiging tunay na lakas kapag lumaban silang lahat. Sinimulan ni Xingju ang malawak na pagtingin sa tatlong nangungunang clanhead ng kanyang lungsod, ngunit lahat sila ay nasa antas ng Wuzang. Kung ang sinumang katawan na umabot sa Wuzun level, siya ay magiging katulad ng antas ng ninuno para sa kanyang henerasyon. Ang pag-iral ng taong iyon sa buong Yufeng Empire ay lubhang malupit din. Well, kid, don't sigh with emotions, the mainland is a very big place and there are many powerhouses. Huwag isipin na ang Yufeng Court ay napakalakas sa Yufeng Empire. Ngunit kung ikukumpara sa iba pang makapangyarihang puwersa, ito ay isang medium power force lamang. Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, sinabi ito ng matanda na may ngiti sa kanyang mukha. Puwersa ng katamtamang lakas. Haha, narinig ang mga salita mula sa matandang lalaki na si Xingju ay nagpakawalan ng pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang pangarap ay maging pinakamakapangyarihang tao sa buong kontinente, ngunit pagkatapos malaman ng lahat ng mga detalye, tila ang daan ay puno ng maraming kahirapan. Bueno, hindi magiging mahirap ang pagpasok sa inner circle sa pamamagitan ng iyong talento, dahil may mga bagay akong dapat isaalang-alang, hindi ako makakasama sa iyo ngayon, ngunit kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, pagkatapos ay bibisita ako sa Yufeng Court para makita. Ang iyong pagunlad sinabi ito ng matanda kay Xinghuit agad itong nawala. Guro, Master, bago ako iwan, pakisabi sa akin ang iyong pangalan walang magawa si Xingju na natuyo patungo sa langit, habang nawawala ang kanyang amo nang hindi sinasabi ang kanyang pangalan. Alam ni Xingju na ang katayuan ng kanyang Panginoon ay napaka-tyrannical, kaya naisip ni Xingju na sa pamamagitan ng pagkuha ng pangalan ng kanyang amo sa Yufeng Court maaari siyang makakuha ng espesyal na pagtrato. Feng Lao, ang tunog ng isang matandang boses ay umalangaw sa kalangitan. Luma na ang hangin. Anong impyerno? Matapos marinig ang mga salita mula sa matanda, halos bumulwak si Xingju ng dugo mula sa kanyang bibig. Alam niya na ang kanyang guro ay sadyang walang pakialam sa kanya, kaitang multo ay alam din na kahit anong hangin ay matanda na. Ang boses ng matanda ay huminto sa pagpapadala, kaya't nalaman ni Xingju na umalis na ang kanyang amo sa lugar. Bueno, mukhang kailangan kong alagaan ang sarili ko ngayon. Nakangiting sabi ni Xingju habang tinatapik ang kulay violet na sulat sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad patungo sa relay station ng Yunzang City, dahil medyo malayo ang Yufeng Court kaysa Yunzang City, at ayaw niyang maabot ito sa pamamagitan ng paglalakad. Sa labas ng influence radar ng Yufeng Court na halos daang milya ang layo, mayroong isang piraso ng Sierra bundok. Dahil sa espesyal na topography nito maraming masamang espiritual na hayop ang nagtatago sa Sierra. Tinatawag din itong Death Sierra. Upang maabot ang Yufeng Court kailangan mong tumawid sa Death Sierra. Sa periphery of Death Sierra, mayroong isang nagtitipon na bayan kung saan maraming mga caravan ng samilong. Maraming mersenaryong grupo o individual ang nakaistasyon dito. Kung sino man ang walang tiwala sa kanyang lakas para sa pagtawid sa Death Sierra, maaari siyang kumuha ng mga mersenaryo para tulungan sila, ngunit ang presyo para sa pagkuha ay medyo mataas. Oh, ang lungsod ay tahimik na masigla. Si Xingju pagkatapos ng ilang buwang paglalakbay ng walang patid ay dumating sa lungsod, at habang bumababa siya sa kabayo ay sinabi niya ito sa kanyang isip. Sa bayang ito ay maraming martial artist. Sinabi ito ni Xingju na may buntong hininga sa kanyang puso habang pinapalawak ang kanyang lakas ng kaluluwa. Hindi gaanong kalakihan ang bayan gaya ng sarili niyang lungsod, sa hindi inaasahang pagkakataon ang bawat taong naruroon sa lungsod ay nagpapadala ng martial energy na para bang lahat sila ay mga martial artist. Naisip ni Xingju na sa kasalukuyan ng lungsod ay puno ng mga mersenaryong sundalo. Alam na ni Xingju ang panganib na mapunta sa Death Sierra nang walang anumang suporta, at siya ay isang estranghero mula sa lugar na ito. Kaya ang una niyang trabaho ay kumuha ng isang pangkat ng mga mersenaryo para samahan siya hanggang Yufeng Court. Napabuntong hininga si Xingju at pumunta sa opisina ng pagtatrabaho upang magtanong tungkol sa mga bayarin sa pagkuha ng mga mersenaryo. Ano? Wala ka bang mersenaryong sundalo na inuupahan? Nagulat si Xingju sa mga salita ng opisina ng pagtatrabaho at sinabi niya ito nang nakabuka ang bibig. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kamakailan lamang ay may kakaibang nangyari sa Death Sierra, maraming taong nakapasok sa Sierra ang hindi nakalabas ng Sierra, kaya naman maraming normal na tao ang hindi nangangahas na pumasok sa Sierra nang walang mersenaryong tulong. Ang Commission Corps ng mga mersenaryo na may maliit na katanyagan o masamang reputasyon ay tinanggap din ng mga tao. Kaya kailangan mong maghintay ng ilang araw para umarkila ng sinumang mersenaryo sa bayang ito. Ipinaliwanag ito ng staff sa Employment Office kay Xingju. Hindi katakataka na napakaraming tao sa bayan, at naging ganoon nga, matapos marinig ang paliwanag ng staff, naunawaan ni Xingju ang kasalukuyang sitwasyon. Si Xingju ay umalis sa opisina ng pagtatrabaho na nanlulumo upang magsimulang maghanap ng matutuluyan ng ilang araw. Nang magsimula siyang gumalaw ay nagulat siya sa isang ingay at itinoon ang kanyang atensyon sa ingay. Itinoon ni Xingju ang kanyang mata sa isang grupo ng mga lalaki na nakaupo mga daang metro ang layo mula kay Xingju.
Parang may conflict sa kanila. Si Xingju na may kakaibang psikolohiya, nagpa siya siyang tingnan ng bagay na ito. Di man, matuto ka na lang dito, paano ka makakaalis ng ganito kabigat ang kamay? Sa sandaling ito sa karamihan, galit na sinabi ito ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang hawak-hawak ang isang taong may kasanayan na malubhang na sugatan. Basically ang dalawang lalaking iyon ay talagang mababang antas ng martial artist. Masyadong mahina ang iyong lakas, kaya wala kang kwalifikasyon para maupo sa amin. Gayon pareho kayong naliligaw. Sa grupo ng 10 lalaki, isang napakahaba at itim na balbas na lalaki ang tumingin sa medyo may edad na lalaki at sinabi ito sa kanya. Matapos marinig ang mga salita mula sa lalaking itim na balbas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang lumitaw ang takot sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kaagad nang walang sinasabi ni isang salita, niyakap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sugatang tao at umalis sa karamihan. Senior level martial artist bulong ni Xingju nang malaman niya ang lakas ng lalaking itim na balbas. Ngunit sa sandaling iyon ang mga lalaking iyon ay nagsingit ng tanda ng kanilang lakas sa atensyon ni Xingju. Ang karatula ay pinahiwatig ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagtawag sa mersenaryong Soul Eater bilang basura at pagsasabi sa kanila na huwag lumapit noon. Matapos makita ang sign na ito, si Xingju ay determinado muli at napakasaya, at lihim na sinabi. Ang tunay na langit ay hindi tinatakpan ng lahat ng mga daan, kung nakikita ng langit ang isang paraan, nagbubukas ito ng ibang paraan. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 13, Pagsali sa Mercenary Group. Hoy Tito, ano ang ginagawa ng mga tao? Tanong ni Xingju sa lalaking na nakatayo sa tabi niya. Ang lalaking may itim na balbas ay kilala bilang Austria. Siya ang commander ng kilalang pangkat ng hukbo ng Tianlong Commission ng bayang ito. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay umalis sa bayan upang pumasok sa Death Sierra kasama ang buong komisyon ng hukbo upang samahan ng isang pangkat ng mga mangangalakal. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik sa bayan ang kanyang nakababatang kapatid o ang komisyon. Pagkatapos ay nagpa siya ang komandante na mag-organisa ng isang grupo ng ilang walang kwentang mersenaryong sundalo at pumunta sa Sierra upang hanapin ang kanyang kapatid at ang mga miyembro ng komisyon ng hukbo. Sinabi ito ng tiyuhin kay Xingju na parang isang pangkalahatang usapin. Kamakailan lamang ayon sa mga alingaw ang Death Sierra ay naging isang napakadelikadong lugar, kung ang mga taong iyon ay handang sumunod sa kanya, kung gayon ang mga gantimpala ay magiging maganda. Tanong muli ni Xingju, kahit na wala siyang interes sa reward. Gusto niya talagang malaman na iyon ang halaga ng gantimpala kung saan maraming mga master ang handang sundan ng commander sa isang napakadelikadong lugar. Hanggat maaari kang bumalik ng buhay, ikaw ay gagantimpalaan ng isang gintong silkworm armor, na ang kapangyarihan sa pagtatanggol ay katulad ng kay Baojia. Para sa maraming mersenaryong sundalo na karaniwang itinataya ang kanilang buhay sa buong taon sa Sierra, ito ay parang isang kayamanan para sa pagtatanggol sa sarili. Muling tugon ng tiyuhin. Oh, talaga. Matapos marinig mula sa tiyuhin na si Xingju na ipahayag ang kanyang paghanga sa hukbo ng komisyon. Ang Silkworm Golden Armor ay isang napakahalagang bagay, para ang isang hukbo ay makapagbigay ng hindi lamang isa kundi napakarami sa mga mersenaryo, kung gayon ang hanay ng komisyon ng Tianlong ay isang napakayaman at makapangyarihang grupo. Tianlong Regiment Commander, parang walang makakapasa sa pagsubok, dahil hanggang ngayon ay tinanggihan na natin ang 10 tao. Sabi ng isang matangkad at payat na lalaki sa lalaking itim na balbas. Good. Sabi ng lalaking itim na balbas habang tumitingin sa paligid. Kung ganoon ay sasali din ako. Biglang sinabi ito ni Xingju nang ang grupo ay naghahanda na umalis sa bayan patungo sa Death Sierra. Ang kabataang tila napakahina na hindi makayanan ng maliit o mahinang kalaban, sa pamamagitan ng paghiling na sumama sa kanila sa Death Sierra, siya ay dumarating sa saklaw ng maraming mga tao. Anak, willing ka bang sumali? Alam mo ba kung saan tayo pupunta at kung ano ang gagawin? Isang payat at matangkad na lalaki ang humahamak at sinabi ito kay Xingju na may mga mata na puno ng panunuyan na nilayon kay Xingju. Hindi ako makakasama sa inyo. Tanong ni Xingju sa matangkad at payat na lalaki. Oh, gusto mo talagang sumama sa amin? Gaano ka kwalipikado? Hahaha, okay fine, papayagan kitang sumali sa grupo kung makakalagpas ka sa 10 rounds ng suntok ko, muling sabi ng payat at matangkad na lalaki kay Xingju. Kung makakalusot ka sa isang round ng pag-atake ko, automatiko akong atras, paano na? Tanong pabalik ni Xingju na may paghamak. Ano? Ito ba ay isang biro? Mayroon bang anumang katawan na nakinig sa ganitong uri ng biro? Matapos marinig ang mga salita mula kay Xingju ay sinabi ito ng payat na lalaki habang tumatawa. Nagtatawanan din ang mga taong nakatayo sa paligid, na para bang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Ang payat at matangkad na lalaki na nakatayo doon ay isang middle order martial artist. Kung gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan, maaari siyang makipagkompetensya sa senior martial artist, ngunit kapag nakikita ang isang kabataang nagsasabing talunin sa isang round, ito ay talagang mukhang isang nakakatawang bagay. Hahaha. Matapos marinig ang tawa ng payat at matangkad na lalaki na si Xingju ay biglang nagpakawala ng malakas na tawa. Ang mga taong nakatayo sa paligid ay nagsimulang mag-isip na, baliw ba ang batang iyon? Kung ganoon ang kaso, masasaktan ka, sabi ni Xingju sa malamig na tono. Kasabay nito ang kanyang anak na lalaki ay nagsimulang makabuo ng napakalakas na enerhiya ng chi at nanakawan ito patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa napakabilis na bilis. Ang nasa gitnang edad na lalaki ay walang pidyo sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang senior level na kasanayan sa martial art. Mukhang masama ito. Ang payat at matangkad na lalaki ay walang edya na si Xingju ay isang senior level na martial artist at ang puwersa ng chi energy ay mas malakas kaysa sa normal na senior level na martial artist.
Kapag natuklasan niya ang katotohanan, ito ay talagang huli na. Kaya mula sa malayo, naglulunsad siya ng hindi nakahanda na pag-atake dahil hindi kailanman nagbigay ng pagkakataon si Xingju para sa counterattack. Bang! Isang mapurol na uri ng tunog ang maririnig habang tinatamaan ng pag-atake ang mahaba at payat na lalaki, habang tinataboy ang lalaki ng higit sa 10 hakbang paatras. Ginawa ito ni Xingju sa isang pag-atake lang, na ginamit lang niya ang kanyang chi energy. Ngayon, qualified na ako o hindi? Malumanay na tanong ni Xingju sa mahaba at payat na lalaki habang pinapalakpak ang magkabilang kamay. Ha ha ha, bata, napakalakas mo. Isa ka talagang senior level martial artist sa murang stage, wala pa akong nakikitang katulad mo sa napakatagal na panahon. Sinabi ito ng lalaking may itim na balbas na Long Regiment Commander kay Xingju habang pumapalakpak sa magkabilang kamay. Ano? Senior level martial artist. Matapos marinig ang mga salita mula sa bibig ni Tianlong Regiment Commander, lahat ng mga taong nakatayo sa paligid simula sa pinakamalakas hanggang sa mahihina, lahat sila ay bamuka ang kanilang bibig ng may pagtataka. Sa sandaling iyon sa bayan, ito ay isang maliit na bagay lamang ngunit ang isang 16 na taong gulang na kabataan bilang isang senior martial artist, ang gayong talento ay lubhang mapanganib. Kung malalaman ng mga taong iyon na isang taon lang ang inabot ni Xingju para maging isang senior martial artist, lahat sila ay mababaliw. Kwalipikado na ba ako ngayon? Tanong muli ni Xingju, habang itinapat ang kanyang paningin sa mahaba at payat na lalaki. Hahaha. Siyempre qualified ka, sa hindi inaasahang pagkakataon hindi namin alam na napakalakas mo. Ang mahaba at payat na lalaki ay nagsabi nito ng may paghanga habang binabago ang kanyang saloobin kay Xingju. Iginagalang lamang ng mga tao ang mga mas malakas. Binago ni Xingju sa kanyang lakas ang saloobin ng mahaba at payat na lalaki sa kanya. Well, sa pagpayag na sumali ka sa aming grupo, nadagdagan ang aming lakas ng husto. Sa pamamagitan ng pagsasabi nito ang pangkat na binubuo ng 11 miyembro na itinakda patungo sa kamatayan ng Sierra. Ang malalim na kagubatan ng Death Sierra ay karaniwang puno ng mapanganib na enerhiya ng Qi. Minsan paminsan-minsan ay naririnig ang dagandong ng masamang espiritong hayop na labis na nakakatakot sa mga tao. Tianlong Regiment Commander, malapit nang matapos ang araw dahil dumidilim na, irerekomenda ko na ngayong araw ay dito tayo magkampo at bukas ay maaari nating tuklasin ang Death Sierra. Sabi ng isang mersenaryong sundalo kay Tianlong Commander. Okay fine, dito tayo magkampo ngayong gabi. Bukas ng madaling araw ay sisimulan na natin ang ating paggalugad. Sabi pabalik ni Tianlong Commander habang ibinaling ang kanyang paningin sa kalangitan na unti-unting dumidilim. Kaya malalim sa loob ng kamatayan Sierra, ang grupo ay nagsimulang maghanda sa kampo. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maghanda upang maglagay ng tolda, habang ang ilang mga tao ay nagsimulang maghanda ng pagkain, habang ang ilang mga tao ay naglalagay ng mga bitag, ngunit si Xingju ay nagsimulang maghanap ng isang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Malamang na nagsasanay ng halos isang oras, pagkatapos maramdaman na tumaas ang kanyang kapangyarihan, dahan-daang iminulat ni Xingju ang kanyang magkabilang mata. Holy crap! Anong ginagawa mo dito? Sinabi ito ni Xingju habang dinilat niya ang kanyang mga mata, dahil sa sandaling iyon ang commander ay nakatayo sa harapan niya at patuloy na pinapanood si Xingju, na nakakatakot kay Xingju. Kuya Xingju, napaka-espesyal ng martial art mo, nakangiting sabi ni Tianlong Regiment Commander kay Xingju. Noong una ay dumating ang commander upang hilingin sa kanya na kumain ng kanyang hapunan, ngunit sa pamamagitan ng pagkita kung gaano kabilis nilipol ni Xingju ang enerhiya ng Qi para magsanay ng martial art, nalaman niya ang martial art na ginagawa ni Xingju ay hindi masyadong simple. Hahaha, anong bagay ang nagdala kay Tianlong Commander dito para salubungin ako? Sabi ni Xingju kay the commander na sinusubukang ibahin ang topic. Ha, nakita mo na ang hapunan ay inihain, pumunta ako dito upang tawagan ka upang kumain ng hapunan sa akin. Nakangiting sabi ng commander, habang pabalik sa karamihan pagkatapos sabihin kay Xingju. Agad na pinunasan ni Xingju ang pawis sa kanyang noo at nagsimulang sumunod sa commander. Matapos makumplito ang kanyang hapunan, hindi na pumasok si Xingju sa tent para matulog, sa halip ay humiga siya sa sanga ng puno at nagsimulang pagmasdan ng mabituing kalangitan. Ginawa niya ito dahil narinig niya na ang masamang espiritong hayop ay kadalasang umaatake sa sinumang katawan na dumaraan, narinig ni Xingju ang mga dagandong ng masamang espiritong hayop ngunit hindi siya inaatake ng sinuman hanggang ngayon. At ang mga taong hindi bumalik sa bayan, natukoy ni Xingju na maaaring sila ay napatay o na-stranded. Napakatahimik ng Sierra na maaaring maging sanhi ng pagkabalisa ng maraming tao, dahil bago dumating ang bagyo, kadalasan ay magkakaroon ng pambihirang katahimikan. Kaya alam ni Xingju na ang salarin ng napakaraming nawawalang tao ay darating doon ngayong gabi. Haha, ang sarap ng amoy. Sa sandaling iyon ay biglang umalangaw ang boses ng babae. Samantala ang isang mabigat na kaaway ay papalapit sa kanila ng napakabilis. Napakalakas. Nabigla itong sinabi ni Xingju, nang maramdaman niya ang napakalakas na lakas. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 14, ang Legendary Soul Devouring Succubus. May kaaway. Nang mapansin na may mali, agad na sumigaw ang mersenaryong nagbabantay. Ang lahat ay agad na nagmamadaling lumabas ng kani-kanilang mga tolda, na naghahanda para harapin ang hindi kilalang kalaban. Hahaha. 11 martial artist, 3 advanced rank martial artists, at 8 intermediate rank martial artists. Kahit na ang lakas ng kanilang mga kaluluwa ay medyo mahina, hindi pa rin ito masama. Sa sandaling iyon, muling umalangaw ang nakakakilabot na boses na iyon. Huwag mong subukan na makipaglaro sa amin. Kung talagang may tapang ka, magpakita ka.
Ang isa sa mga mas maliliit na mersenaryo ay biglang sumigaw ng malakas. F6, isa ka bang tulala? Si Xingju, na kasalukuyang nagnanais na palihim na tumakas, ay napigilan ng mga mersenaryong salita na iyon, na nag-iisip sa sarili. Hindi mo ba mararamdaman ang nakakatakot na aura ng kalaban? Sa sandaling ito, sa halip na magmadaling mag-isip ng isang planong tumakas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naglakas loob pang pukawin sila. Ang nakababatang kapatid na ito ay makakapagpahinga ng maluwag. Ang palayaw ng mersenaryong ito ay kilala bilang the King of Traps. Kahit na ang kanyang lakas ay maaaring nasa isa lamang sa isang intermediate rank martial artist, siya ay isang dalubhasa sa paggawa ng lahat ng uri ng mga bitag at mekanismo. Higit pa rito, ang potensyal na pag-atake ng kanyang mga bitag ay napakalakas. Kahit na ang pinakamalakas na martial artist ay maging bahagyang pabaya at mag-trigger ng isang mekanismo, ang kanilang katawan ay tiyak na makakatanggap ng malubhang pinsala. Ang isang mersenaryo sa tabi ni Xingju ay tila nabasa ang mga iniisip na kasalukuyang nasa puso ni Xingju, kaagad na nagpapaliwanag. Bang bang bang. Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang isang pagsabog ng marahas na pagsabog, isang sunod-sunod na malupit na ilaw na walang tigil na kumikislap. Sa pagharap sa tagpong ito, sa mga mukha ng mga mersenaryo ay lumitaw ang mga nasasabik na ekspresyon. Tila na-trigger ang mga mekanismo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang malamig na boses na iyon ay muling umalangaw, at ang kaninang nasasabik nilang mga mukha ay naging medyo namutla. Ganyan ka walang halaga, at gusto mo pa ring pigilan itong matandang babae. Kasunod nito, isang kaakit-akit na figure ang bumagsak sa lupa, at isang napakalakas na presyon ang dumami sa hangin. Sa sandaling ito ang mga mukha ng lahat ay namutla at nanghihina sa takot. Isang martial senior, nakatingin sa mapang-akit na babae na kakalapag lang sa harap ng kanyang mga mata, mahinang nagsalita si Xingju ng malakas. Sa sandaling ang kanyang katawan ay walang kakayahang gumalaw sa sarili nitong malayang kalooban. Ang gayong kakilakilabot na panggigipit ay maaari lamang gawin ng isang nakamit ang maalamat na ranggo ng martial senior. Ang babae ay nakasuot ng skin-tight na itim na damit na nakaka-flatter sa kanyang figure. Masasabing napaka-sexy ng kanyang figure, at napakaganda rin ng kanyang facial features. Kahit na ang labis na nakakatakot na lakas, pati na rin ang nakakatakot na boses na iyon, ay hindi sapat upang mabawasan ang kanyang mga nakatataas na katangian. Siya ay halos isa sa mga pinaka-nakamamanghang at pambihirang magagandang babae sa buong mundo. Hindi namin alam kung bakit gustong salakayin tayo ng senior na ito. Ang payat na lalaking iyon ay nagsalita ng may napakababa at kasuklam-suklam na intonasyon. Higit pa rito, sa kanyang mukha, mayroong isang malaking kalawakan ng balat kung saan ang malamig na pawis ay patuloy na tumutulo. Giggle. Sinasabi mo bang maganda ako? Gayunpaman, ang hindi maiisip ng mga nanonood ay ang babaeng nakaitim na damit na iyon ay hindi lamang sisagot sa mga salita ng payat na lalaki, kundi pati na rin sa hindi inaasahang paglakad ng maganda sa gilid ng payat na lalaking iyon, itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, at malandi na magtanong ng ganyan. Tanong, iniwan ito ang mga nanonood na may labis na hindi maliwanag na pakiramdam. Ang ganda. Sobrang ganda. Tinitigan ng napakagandang babae sa harap ng kanyang mga mata, ang payat na lalaki ay tila nabigla ang kanyang kaluluwa, ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng labis na pagnanasa at napukaw na ekspresyon, dahan-daang nagsasalita. Kung ganoon, pwede ba kitang halikan? Tumawa ang babae habang nagsasalita. Oo naman. Walang kaunting pag-aalinlangan ang payat na lalaki. Huwag mo siyang halikan. Ang Heavenly Dragon Commander, nang makita ang kakaibang eksenang ito, biglang sumigaw. Ngunit huli na ang lahat. Idinikit na ng babaeng nakaitim na damit ang kanyang sobrang erotikong labi para mahigpit na balutin ang bibig ng matangkad na lalaki. Sa puntong ito, nagsimulang maganap ang isang lubhang nakakatakot na eksena. Ang katawan ng payat na lalaki sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang patuloy na manginig, ang kanyang katawan ay mabilis na lumiit hanggang sa hindi inaasahang ito ay naging walang iba kundi isang mapatla at nanliit na bangkay. Ang kanyang mga mata, na nakausli palabas, ay nagparamdam sa mga tao ng matinding pangamba. Ang Soul Devouring Succubus, ikaw ang Soul Devouring Succubus. Nang makita ang mummified na labi ng payat na lalaki, biglang sumigaw ang Heavenly Dragon Commander. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang takot ng lahat ay umabot sa tugatog nito. Si Xingju lamang ang nanatiling ignorante. Gayunpaman, nang makita ang panic strike expression sa mukha ng lahat, maaaring hulaan ni Xingju na ang Soul Devouring Succubus na ito ay talagang isang lubhang mapanganib na tao. Sino ang mag-aakala na may mga tao pa rin doon na nakakaalam ng titulo ng matandang ito? Ang Soul Devouring Succubus ay dinilaan ng kanyang mga labi na parang naghihintay, agad na tumalikod at sumulong patungo sa Heavenly Dragon Commander. Hindi pwede, hindi pwede. Ang Heavenly Dragon Commander ay tumingin sa papalapit na Soul Devouring Succubus, walang humpay na inuulit ang mga salitang iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang Soul Devouring Succubus ay biglang humawak sa kanyang buhok, paulit-ulit na sumisigaw ng malakas, na tila siya ay nagtamo ng malubhang pinsala. Kasabay nito, ang pressure na bumalat kay Xingju at sa iba pa ay nawala sa isang sandali. Bilisan mo at tumakas. Nang maramdaman na ang pressure na sumasaklaw sa paligid ay nawala sa sandaling iyon, ang unang reaksyon ni Xingju nang makayanan niya ay ang sumigaw ng malakas. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang lahat at nagsitakas. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Nang makitang gustong tumakas ng lahat, biglang itinaas ng Soul Devouring Succubus ang kanyang kanang kamay, kinuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, isang linya ng pulang ilaw na kumakalat sa butos ng kanyang palad.
Kasabay nito ang isang aura ng lubhang nangingibabaw na kaakit-akit na puwersa na malupit na sumugod. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng kapangyarihan ng nangingibabaw na kaakit-akit na puwersa, ang lahat ay sinipsip ng isa-isa at pinalipad pabalik. Higit pa rito, hanggat may humipo sa pulang ilaw, lahat sila ay direktang bumubulwak ng isang subo ng dugo, kaagad na mahimatay. Nang makita ang eksenang ito, sa loob ng puso ni Xingju ay hindi niya maiwasang matakot ng husto. Ito ba talaga ang mabigat na lakas ng isang martial senior? Ang mga taong naruroon ay lubos na hindi kayang labanan ng kanyang kakayahan. Ito ay talagang masyadong mabigat. Sa kabila ng katotohanan na si Xingju ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang malaking puno, sa harap ng mabigat na kaakit-akit na puwersang ito, medyo hindi na niya kayang hawakan ito ng mas matagal. Kung masasabing umaasa ang mga advanced rank martial artists sa makapangyarihang mga diskarte sa militar, at maaaring makipagpunyagi na maging sa parehong antas ng ilang martial na mga ninuno, pagkatapos kapag nahaharap laban sa isang martial senior, wala silang kakayahang gumanti. Ito ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng mga lakas ng dalawang ranggo. Nakakasuklam. Sa sandaling ito, ang Soul Devouring Succubus ay muling sumigaw sa sakit, ang pulang ilaw na ibinubuga mula sa kanyang palad ay unti-unting nawawala, ang nangingibabaw na kaakit-akit na puwersa ay naglaho rin. Nang makita ang eksenang iyon, si Xingju at ang iba pa na hindi pa hinihigop, ay muling isinakripisyo ang lahat para tumakas patungo sa kailaliman ng mga bulubundukin. Fuck, itong Soul Devouring Succubus ay talagang nakakatakot. Sa nakapalibot na lugar ng Death Pix, si Xingju ay pumutol ng isang sorry figure, ang kanyang bibig ay walang tigil na humihinga. Tumakbo na si Xingju nang hindi bababa sa 3 oras. Ito ay hindi hanggang pagkatapos na hindi niya maramdaman ang mabigat na presyon ng Soul Devouring Succubus na siya ay tumigil sa kanyang mga yapak, bahagyang nagpapahinga. Crunch. 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 Nang maisip ni Xingju na ligtas na ito, biglang tumunog ang tunog ng mga yabag. Kaagad, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Xingju. Ang nakababatang kapatid na si Xingju, ako ito. Hindi ito basta-bastang tao, kundi ang Heavenly Dragon Commander mismo. Ang kanyang kasalukuyang anyo lang ay halatang mas kahabag-habag na hitsura kaysa kay Xingju ng kaunti. Kaya pala palagi kong nararamdaman na may tao sa likod ko the whole time. Kaya lumalabas na ang Heavenly Dragon Commander iyon, nakangiting sabi ni Xingju. Sa totoo lang, nalaman ni Xingju na matagal nang may sumusunod sa kanya, bagamat alam niya na ang taong ito ay tiyak na hindi ang Soul Devouring Succubus. Kung ito talaga ang Soul Devouring Succubus, halos hindi na siya makatakas ng napakalayo, at matagal na sana siyang nahuli. Bukod sa Soul Devouring Succubus, ang tanging ibang tiyak na konklusyon tungkol sa pagkakakilanlan ng tao ay isa sa iba pang matagumpay na nakatakas na mga mersenaryo. Ang bulubunduking ito ay lubhang mapanganib. Ang nakababatang kapatid na si Xingju ay hindi sanay sa mga bulubunduking ito, kaya naman sinundan kita sa pagtakas. Pagkatapos ng lahat, sa mga ganitong uri ng mapanganib na kapaligiran, kasama ang nakababatang kapatid na si Xingju, na may ganitong uri ng lakas, ang garantiya ng kaligtasan ay medyo mas mataas. Nakangiti ang Heavenly Dragon Commander habang nagsasalita. Ngunit nang marinig ang hinahanga ang mga salita ng Heavenly Dragon Commander, napatawa na lamang si Xingju. Dahil noon lang, siya, isang advanced rank martial artist, ay tinapakan na parang isa siyang walang magawang baby chick, na walang kahit kititing na pagkakataong makaganti. Ngayong nagtagumpay na siya sa kanyang pagtakas, swerte na lang ang maitutulong niya. Heavenly Dragon Commander, ano ang kwento sa likod ng Soul Devouring Succubus na ito? Pagkatapos niyang tumawa ng mapait, naalala ni Xingju ang kamakailang pagpapahayag ng pagkamangha ng Heavenly Dragon Commander. Maliwanag na mayroon siyang kaunting pangunawa sa Soul Devouring Succubus, kaya naman agad itong tinanong ni Xingju ngayon. Ito, medyo komplikadong kwento. Kahit ako ay mayroon pa ring hindi maarak na damdamin sa ngayon. Ang Heavenly Dragon Commander ay malalim na bamantong hininga, bago siya dumating sa tabi ni Xingju para magpaliwanag. Sa totoo lang, ang Soul Devouring Succubus ay isa lamang alamat, wala nang iba pa. Itinuwid ng Heavenly Dragon Commander ang kanyang pag-iisip bago niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita pa. Matapos marinig na sinabi ng Heavenly Dragon Commander ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Xingju na makaramdam din ng pagkaalarma. Kaagad, ang kanyang mukha ay napuno ng isang interesadong ekspresyon, tahimik na nakikinig sa pagsasalaysay ng Heavenly Dragon Commander. Ilang daang taon na ang nakalilipas, sa gitna ng mga Death Pix na ito, minsan ay lumitaw ang isang succubus. Ang succubus na ito ay likas na pumatay ng mga tao. Higit pa rito, itinuring niya ang mga kaluluwa ng mga martial artist bilang pagkain, kaya't nakilala siya bilang Soul Devouring Succubus. Dahil ang lakas ng Soul Devouring Succubus na ito ay sobrang nangingibabaw na, nang sa wakas ay nakamit niya ang lakas ng Advanced Rank Martial Senior, ang mga mersenaryo ng Assembly Town ay halos hindi niya kalaban, at sa makatuwid ay maaari lamang silang humingi ng tulong mula sa Yufeng Court. Sa wakas ay nagpadala ang Yufeng Court ng 2 elder na ang lakas ay umabot sa isang Advanced Rank Martial Senior, upang makuha ang Succubus. Gayunpaman, dahil umasa ang Succubus sa mga kakaibang kakayahan, ang mga elder ng Yufeng Court sa hindi inaasahang pagkakataon ay walang magawa, at unti-unting inilagay sa isang hindi magandang posisyon. Sa wakas, sa pinakamahalagang sandali, ang 2 elder ay maaari lamang gumamit ng isang lubhang kakilakilabot na pamamaraan ng pagsil sa presyo ng kanilang sariling buhay, sa huli ay nagtagumpay sa pagsil ng Succubus sa loob ng Death Pix. Pero sinong mag-aakala na ang maalamat na kwentong ito ay talagang hindi inaasahan?
Higit pa rito, ang succubus na ito sa paanuman ay nagtanggal ng selyo, muling lumitaw sa loob ng Death Pix. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang mukha ng Heavenly Dragon Commander ay napuno na ng hindi mapakali na ekspresyon. Ginagamit niya ang terminong Laoniyang upang tukuyin ang kanyang sarili dito, na isang panghalip na karaniwang ginagamit ng matatandang babae. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 15, nais mo bang atakihin ako ng palihim? Kung gayon, mukhang maaari lamang tayong magtungo sa Yufeng Court at humiling ng tulong. Matapos marinig ang buong alamat tungkol sa soul-devouring succubus na ito, si Xingju ay tumawa sa Heavenly Dragon Commander, kaagad na bumangon upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pasulong. Kehe, maaring ang nakababatang kapatid na si Xingju ay nagnanais na humingi ng tulong mula sa Yufeng Court sa buong oras na ito. Ang Heavenly Dragon Commander ay ngumiti kay Xingju, na naglalakad sa harapan niya, dahil napansin niya saglit na kahit na ang rutang ginamit ni Xingju upang tumakas ay hindi tumpak, ang direksyon na kanyang tinatakasan ay mas tumpak. Sa gitna ng ganitong uri ng nakalilitong mga pangyayari, hindi niya inaasahang mahanap ang pinakamagandang landas. Ang Heavenly Dragon Commander, tungkol sa paraan ng pag-iisip ni Xingju, ay maaari lamang mamangha. Agad din siyang tumayo para sumunod. Kaya lang, sa lugar kung saan nakaupo lang ang Heavenly Dragon Commander, isang mahirap makitang selyo na gawa sa keythreads, ang naiwan. Heavenly Dragon Commander, sa totoo lang, may gusto akong itanong sa iyo. Dahil napakalakas ng soul-devouring succubus, bakit sa Death Pix lang siya nagtatago? Sa kanyang uri ng lakas, kung siya ay walang pidyon na papatay ng mga tao sa lahat ng dako, hindi ba mas mabuti yun? Bakit naghihintay lang siya ng mga pagkakataong mag-atake sa loob ng Death Pix? Sa nakapalibot na lugar ng Death Pix, naglakad si Xingju habang nagsasalita siya. Posible na dahil sa ilang uri ng paghihigpit ang soul-devouring succubus ay hindi makaalis sa Death Pix, sagot ng Heavenly Dragon Commander. Kung talagang tulad ng sinabi mo, basta't maaari tayong umalis sa bahaging ito ng bulubundukin ay ganap tayong ligtas. Tumingin si Xingju sa madilim na langit, nakangiti habang nagsasalita. Buong gabi na silang walang tigil sa paglalakbay. Si Xingju at ang kanyang kasama ay nasa bingit ng pag-alis sa hanay ng bundok na sinasakyan ng demonyong hayop, papasok sa panlabas na saklaw ng teritoryo ng Yufeng Court. Heavenly Dragon Feast. Biglang sumigaw ang Heavenly Dragon Commander, isang malupit na ekspresyon ang nabuo sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamao ay nagbugan ng malabong gininto ang mga hibla ng martial chi na nagsimulang mabilis na mag-condense. Kaagad, itinaas niya ang kanyang kanang kamao, mabangis na umaatake patungo sa direksyon ni Xingju. Boom! Gayunpaman, sa pagharap sa biglaang pag-atake ng Heavenly Dragon Commander, matagal nang handa si Xingju. Bago pa siya matamaan, biglang tumalikod si Xingju, direktang pumutok pabalik sa kanyang mga kamao patungo sa Heavenly Dragon Commander. Hey, ipinakita na ba ng Fox ang kanyang buntot? Tumingin si Xingju sa awkward na ekspresyon sa mukha ng Heavenly Dragon Commander, nakangiti habang nagsasalita. Maliwanag, tungkol sa biglaang pag-atake ng Heavenly Dragon Commander na ito, hindi siya nagulat. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Xingju kung bakit bigla siyang aatakehin ng Heavenly Dragon Commander, ngunit sa simula pa lang ay hindi talaga nagabala si Xingju na magtiwala sa kanya. Tungkol sa mga ganitong uri ng mga tao na mahirap unawain, si Xingju ay palaging mananatili sa pagbabantay sa lahat ng oras, kaya naman ang kanyang reaksyon ay hindi nagulat. Hindi alintana kung bakit gusto mo akong salakayin, ginawa mo pa rin ang gawa, kaya't kukunin ko ang iyong kaluluwa. Hindi pinansin ni Xingju ang pagkabigla ng Heavenly Dragon Commander, hindi nagmamadaling nagsalita. Kasabay nito sa kanyang kanang kamao ang maliliit na sinulid ng malabong gininto ang martial chi ay nagsimulang mabilis na mag-condense, at saka naglalabas ng nakakasilaw na ningning. Sa gitna nitong madilim na gubat, ito ay katulad ng isang beacon. Napakalakas ng martial art technique. Patungo sa nakakasilaw na liwanag na ibinubugo ng kanang kamao ni Xingju, ang Heavenly Dragon Commander ay nagtatakang nagsalita. Sa kasalukuyang sandali ay hindi niya inaasahan ang ilang panghihinayang na ang batang ito ay malapit ng umatake, dahil talagang hindi niya inaasahan na si Xingju ay magiging napakalakas sa ganitong paraan. Bakit hindi ka pumunta sa impyerno? Malakas na sumigaw si Xingju, itinaas ang kanyang kanang braso, isang napakagandang kumikinang na handprint na mabilis na umaagos patungo sa direksyon ng Heavenly Dragon Commander. Heavenly Dragon Meteor Feast. Sa pagharap sa mabilis na lumalapit na kumikinang na handprint, ang Heavenly Dragon Commander ay lubos na walang kakayahang umiwas. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang niyang labanan ng buong lakas niya, pinatong ang mahinang golden martial chi sa kanyang kamao, na bumangga sa kumikinang na handprint na iyon sa magkasalubong na banggaan. Kaagad na sumunod dito ay isang biglaang kahabag-habag na sigaw. Ang kanang braso ng Heavenly Dragon Commander ay hindi inaasahang sumabog, maraming dugo ang walang tigil na umaagos mula sa natitirang bahagi ng kanyang braso. Higit pa rito, ito ay tila sanhi ng biting wind palm ni Xingju. Sok, medyo malakas ang buto mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sapat ang isang kamao para patayin ka. Pinilit ni Xingju ang kanyang dila habang nanunuya siyang nagsasalita. Habang nagsasalita siya ay biglang gumalaw ang kanyang katawan, lumilitaw na, sa paraang katulad ng kidlat, ay tumawid sa tabi ng Heavenly Dragon Commander, ang isang paa ay nakatapak sa kaliwang braso ng Heavenly Dragon Commander, ang isa pang binti ay marahas na tinatapakan ng Heavenly Dragons. Bahagi ng tiyan. Puff. Natawa siya sa panghahamak. Younger brother Xingju, iligtas mo ako. Nakababatang kapatid na Xingju, patawarin mo ako,
Dahil lalo pang nasaktan ni Xingju, ang Heavenly Dragon Commander ay dumura ng isang subo ng dugo, pragmatikong nagmamadaling makiusap para sa kanyang buhay. Huwag ka nang umarte, mamatay ka. Sa pagharap sa mga pakiusap ng Heavenly Dragon Commander, si Xingju ay talagang walang kahit kititing na awa. Kung tungkol sa isang kaaway, halos hindi magiging maluwag si Xingju sa kanila. Ngunit tulad ng paghahanda ni Xingju na ayusin ang sitwasyon minsan at para sa lahat, ang boses na kahit minsan ay gustong marinig ni Xingju ay naging malakas. Hahaha, napakabangis na Diablo. Gusto ka ng matandang ito. Sa gitna ng madilim na kasukalan na iyon, dahan-daang lumitaw ang isang kaakit-akit na silweta. Ito talaga ang soul-devouring succubus. Pinamahal na succubus, iligtas mo ako. Mahal na succubus, iligtas mo ako. Nang makitang lumitaw na ang soul-devouring succubus, ang Heavenly Dragon Commander ay nagmamadaling sumigaw. F6, kaya pala ikaw at siya ang kasama. Dati, tungkol sa kung paanong ang soul-devouring succubus ay maaaring lumitaw ng hindi inaasahan ng napakabilis, si Xingju ay nakadama ng matinding pagkalito. Ngunit nang marinig ang paghingi ng tulong ng Heavenly Dragon Commander, biglang natauhan si Xingju. Ang bastard na ito ay dapat na nag-iwan ng ilang uri ng selyo, kung hindi, ang soul-devouring succubus ay hindi maaaring lumitaw ng napakabilis. Sa pag-iisip tungkol dito, tumaas ang galit ni Xingju, agad na itinaas ang kanyang kanang kamao bilang paghahanda na kunin ang buhay aso ng bastard na ito. Ngunit nang papatayin na ni Xingju ang Heavenly Dragon Commander, isang napakadominadong martial chi ang sumabog sa kanyang katawan. Agad na bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig, habang siya ay bumagsak sa lupa. Ang pag-atake na ito ay natural na mula sa soul-devouring succubus. Hey, Heavenly Dragon, hinding-hindi ako papayag na patayin ka ng ganito. Binawi ng soul-devouring succubus ang kaninang nakataas na kanang braso, ang kanyang mukha ay kasing ganda ng kanyang pagsasalita patungo sa direksyon ni Xingju. Maraming salamat, mahal na succubus. Matapos makita na siya ay naligtas, ang Heavenly Dragon Commander ay nagmamadaling bumangon, tiniis ang patuloy na pananakit ng kanyang braso, tumakbo sa gilid ng soul-devouring succubus, ang kanyang mukha ay puno ng paggalang habang siya ay nagsasalita. Sinasabi ko, soul-devouring succubus, bakit may isang taong kasing ganda mo na nagbabantay sa ganitong uri ng kahindak-hindak na tao? Ang ganitong uri ng kawalang katarungan ay medyo mahirap para sa akin na tanggapin. Matapos marinig ang mga salita ng soul-devouring succubus, alam na ni Xingju, na ang dalawang taong ito ay tiyak na nasa ilang uri ng relasyon. Dahil nakaharang sa sobrang nakakatakot na lakas ng succubus na iyon, alam ni Xingju na wala na siyang pagkakataong makatakas. Sa makatuwid, nang walang pagsasaalang-alang o pagsasaalang-alang para sa kanyang mga salita, siya ay mapanuksong nagsalita. Huwag mong kausapin ang pinahahalagahang succubus nang walang pakundangan. Nang hindi hinintay na magsalita ang soul-devouring succubus, ang Heavenly Dragon Commander ay sumigaw ng sobrang depensiba. At bakit mo naman nasabi na may gusto ako sa kanya? Sa kabaligtaran, ang soul-devouring succubus ay nagbigay lamang ng isang kaakit-akit ng ngiti habang tinanong niya ang tanong. Kung hindi yun ang kaso, bakit mo siya pinoprotektahan? Sagot ni Xingju. Haha, gusto mo ba talagang malaman? Nakangiti ang soul-devouring succubus habang nagsasalita. Ito ay dahil ang esteemed succubus ay pinakawalan ko. Ang Heavenly Dragon Commander ay nagmamadaling magsalita. Tama, totoo ang sinasabi niya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ko siya iniligtas ay hindi dahil dito. Ang soul-devouring succubus ay muling ngumiti habang nagsasalita. Kaagad pagkatapos, binaling niya ang kaakit-akit na ekspresyon na iyon patungo sa Heavenly Dragon Commander. Heavenly Dragon, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa akin, at higit pa rito ang pagpapadala ng lahat ng masasarap na kaluluwa sa akin. Upang lubos na maipahayag ang aking pasasalamat, napagpasyahan kong bigyan ka ng maayos ng isang bagay. Ang soul-devouring succubus ay marahang itinaas ang kanyang kanang kamay, hinahaplos ang balbas ng Heavenly Dragon Commander habang nagsasalita siya. Esteem, mahal na succubus, ibinigay ko sa iyo ang aking walang pasubaling katapatan at debosyon. Alam kong hindi pa ganap na naghihilom ang lahat ng sugat mo, ngunit matutulungan pa rin kitang makahanap ng ilang martial artist na may mas malalakas na kaluluwa, pakiusap ko. Nakikiusap ako. Sa iyo. Tungkol sa kasalukuyang anyo ng soul-devouring succubus, ang Heavenly Dragon Commander ay nakaramdam ng mali, nagmamadaling nagsalita. Ang aking mga pinsala ay hindi isang bagay na maaaring gumaling sa isang gabi. Dahil mayroon kang ganoong katapatan at debosyon, ihandog mo sa akin ang iyong kaluluwa. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng soul-devouring succubus, agad na hinalikan ang Heavenly Dragon Commander. Ang katawan ng Heavenly Dragon Commander ay nagbago sa katulad na paraan sa payat na lalaking iyon, sa isang kisap mata ay naging isang tuyong bangkay. Patungo sa eksenang kalalabas lang sa harap ng kanyang mga mata, hindi maiwasan ang puso ni Xingju na maalarma. Mula sa narinig niya sa kanilang pag-uusap ay nalaman na niya na ang soul-devouring succubus na ito ay pinakawalan ng Heavenly Dragon Commander, at saka may mga sugat ang katawan ng soul-devouring succubus, na mapapagaling lamang sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kaluluwa ng martial. Mga artista, malamang na ang mga nawawalang tao noon ay inalagaan din sa parehong paraan ng soul-devouring succubus. Tila rin na ang kalidad ng kung ano ang hinihigop ng soul-devouring succubus ay kailangang maging mas mataas at mas mataas sa paglipas ng panahon, kaya kung bakit ang Heavenly Dragon Commander ay mag-oorganisa ng isang grupo ng mga matataas na ranggo na martial artist upang makapasok sa Death Pix. Gayunpaman, ang soul-devouring succubus na ito ay hindi inaasahang napatay din ng kanyang Risquare, ang Heavenly Dragon Commander.
Tungkol sa pagiging malamig ng dugo ng Soul Devouring Succubus, hindi maiwasan ni Shinju na makaramdam ng matinding takot. Munting demonyo, ikaw na. Walang pakialam na itinapon ang katawan ng Heavenly Dragon Commander sa gilid, at sa kadinilaan ng kanyang mga labi sa hindi nasisiyahang paraan, ang Soul Devouring Succubus ay tumingin kay Shinju, nakangiti habang nagsasalita. Kaya lang, ang kanyang nakangiting ekspresyon ay ganap na napuno ng layunin ng pagpatay.